Ang laban ng Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers ay isang mainit na usapan sa mundo ng basketball. Sa kanilang Final 12 lineup, nariyan ang mga bigating pangalan tulad ni Kai Sotto, Justin Brownlee at Scottie Thompson. Habang wala sina AJ Edo, Ange Kwame at Jamie Malonzo. Marami ang nagsasabing parang Team USA ang lakas ng roster na ito. Pero sapat na nga ba ito para talunin ang malakas na kupunan ng New Zealand? Ang laro sa Mall of Asia Arena ngayong gabi ay hindi lang basta laro. Ito ay magdetermina kung sino ang magiging leader ng Group B. Parehong may 2-0 na kartada ang Gilas at ang New Zealand, kaya't ang mananalo ay halos siguradong papasok na sa FIBA Asia Cup 2025 na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia. Kung sakaling matalo ang Gilas laban ng New Zealand, may tsansa pa rin silang makapasok sa pamamagitan ng panalo kontra Hong Kong ngayong linggo. Basta talunin din ng New Zealand ang Chinese Taipei sa kanilang laban sa Lunes. Pero hindi maikakaila na mas magaan ang daan kung mananalo ang Gilas Pilipinas laban ng Tall Blacks. At narito ang opisyal na roster ng Gilas Pilipinas para sa laban. Si Justin Brownlee ang leader ng kupunan, kilala sa kakayahang mag-deliver ng clutch plays at opensa sa mga critical na sandali. Kasama niya si Kai Sotto, ang higante sa loob ng paint na mahalaga para sa depensa at rebounding. At si Scottie Thompson, isang all-around player na laging magbibigay ng energy sa laro. Well, hindi rin matatawaran ang presensya ni Junmar Fajardo, ang Kraken, na nagpapakita ng lakas sa ilalim ng basket. At si Dwight Ramos, isang versatile player na kayang mag-adjust sa anumang sitwasyon sa court. At bukod pa dito, nariyan din ang veteranong si Chris Newsome na maaasahan sa mga pressure-filled na laro, at si Calvin Oftana na nagdadala ng hustle at matibay na depensa. Si Seiji Perez naman ay isang natural na scorer na siyang magbibigay ng instant offense kapag kinakailangan. At hindi rin mawawala si Kevin Kembao, kilala sa kanyang matalinong paglalaro at shooting ability. Pati na rin si Chapit Aguilar, isang shot blocking expert na magbibigay ng presensya sa depensa. At sa kabila ng kabataan ni Mason Amos, taglay niya ang tiwala sa kanyang sarili bilang sharpshooter na kayang mag-stretch ng floor. Ang kombinasyon ng mga kakayahang ito ay siyang magbibigay ng balanse at lakas ng Gilas Pilipinas. At ang mga hindi nakapasok, AJ Edo, Ange Kwame at Jamie Malonzo. Well, nakakagulat ang pagkawala ni na AJ Edo, Ange Kwame at Jamie Malonzo. Si AJ Edo, isa sa pinakamahusay na shot blocker sa Japan B-League, ay hindi nakasama sa lineup dahil sa mga injury na kanyang dinaranas. Samantala si Ange Kwame, isang maasahang naturalized player sa depensa, ay hindi rin napili dahil mas pinaboran ng coaching staff si Justin Brownlee para sa kanyang versatility at liderato. Lalo na't isa lang ang pwedeng gamitin na naturalized player sa bawat laro. So malaking kawalan din si Jamie Malonzo na ang kanyang athleticism ay mahirap pantayan. Pero hindi siya nakasama sa roster dahil sa iniindang calf injury nito. Malakas ang lineup na to, pero sapat na ba para tawagin itong Team USA ng Asia? Ito ang ilan sa mga dapat isaalang-alang. Ang kawalan ni AJ Edo ay nag-iiwan ng malaking responsibilidad kina Kai, Junmar at Chapit. Laban sa mas pisikal na kupunan tulad ng New Zealand, magiging hamon ito sa depensa at rebounding. Ang pagpili kay Justin Brownlee sa halip kay Ange Kwame ay makatwiran. Ang kakayahan niyang magdala ng puntos at kontrolin ang laro ay mahalaga, lalo na sa mga high-pressured games. Maganda ang halo ng veterano at mga baguhan sa team na to. Ngunit ang pagkawala ni Malonzo at Edo ay maaring magpabagal sa fast break opportunities ng Gilas. Bagamat malalakas ang bawat player, sapat na ba ang oras ng kanilang paghahanda? Ang New Zealand ay kilala sa disiplina at cohesiveness at matibay nilang tinalo ang Gilas sa huling 4 nilang laban sa FIBA, kaya't hindi biro ang hamon na to. Ang home crowd advantage ay isa sa pinakamalaking sandata ng Gilas Pilipinas.
Ang sigaw at walang patid na suporta ng mga Filipino fans ay tiyak na siyang magpapalakas ng moral ng koponan, lalo na sa mahigpit na laban. Well, sa larangan ng basketball, hindi matatawaran ang epekto ng crowd energy sa mentalidad at performance ng mga players. Ang Mall of Asia Arena ay magiging arena ng walang kapantay na suporta para sa Gilas. At ang pagbabalik ni Scottie Thompson ay isa pang mahalagang aspeto na maaring magdala ng panalo para sa team. Ang kanyang energy, hustle at playmaking ability ay siguradong magdagdag ng dynamics sa laro ng Gilas. Si Scottie, na kilala sa kanyang pagiging clutch player, kaya't maaasahan siyang mag-step up sa mga mahihirap na sitwasyon. Ang kanyang presensya ay magbibigay ng bagong sigla sa rotation ng koponan. Samantala, ang leadership ni Justin Brownlee ay magdadala ng kumpiyansa at direksyon para sa Gilas. Kilala si Brownlee sa kanyang kakayahang mag-step up sa mga critical moments, na madalas magiging game changer para sa koponan. Ang kanyang karanasan at husay sa court ay magbibigay sa Gilas ng malaking kalamangan laban sa malalakas na kalaban. Sa pinagsamang suporta ng fans, pagbabalik ni Scottie Thompson, leadership ni Justin Brownlee, may malaking tsansa ang Gilas na makuha ang panalo. Ang rooster na ito ay isa sa pinakamalalim at pinakabalanse ng Gilas Pilipinas sa mga nakaraang taon. Bagamat may kulang dahil sa mga injury, sapat ang talent at puso ng koponan para makipagsabayan sa New Zealand. Sa huli, ang tagumpay ay nakasalalay sa execution. Magagawa bang i-anchor ni Kai Sotto ang depensa? Kaya ba ang pamunuan ni Justin Brownlee ang opensa? At higit sa lahat, magtatagumpay ba ang chemistry ng team kontra sa disiplinadong tall blocks? Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. ディフェンスの声、信州ブースター、カイソット、中央に国原がついています。カイソット、この位置から沈めてきているというのはありますが、うまいですね。一方の横浜、カイソットです。ボールを奪った。そしてカイソット。キープ2本目。さあ、カイソット対エヴァンスはカイソット、ここは決まった。そのマッチアップ、中に通した。河村。中に通してカイソット。ショットクロックは残り7秒です。裏にパス通るカイソット、決め切りました。かわしたか、中に打ってしてカイソット入って、ここは最後カイソットトップハイポストからカイソット落ちて、もう一度カイソットですね。いやー、しかしカイソットがいたですね。いやー、しかしカイソットがいた。取ったですね。ここのピックアンドロールからの得点は最近すごくかなり効果が